Mayroon tayong 10 influencers who has the worst reputation sa loob ng Filipino YouTube. Starting with Jose Halorina. Si Jose Halorina ay isang social experiment vlogger na mayroong 2.8 million subscribers sa kanyang YouTube channel. Sa loob ng 7 taon, siya ay tumutulong sa mga mahihirap by giving them food and money. And people loved it. Check Jose Halorina on YouTube. His content was amazing. Dapat ganitong mga YouTubers yung may deserve ng 1 million subscribers. I admire you, Jose Halorina. May God bless you. Ngunit kung sa tingin ng ibang mga tao na nakaka-inspire si Jose Halorina dahil tumutulong siya sa mga mahihirap, iba naman ang tingin ng iilan. Dahil ang kapalit ng pagbibigay niya ng pera at pagkain sa mga mahihirap ay ang paggawa niya ng mga content sa mga ito. Napakayabang na influencer na to. Hindi man lang nakablur ang mukha ni tatay. Poverty porn at its finest. Kapal ng mukha nito, anong tingin niya sa sarili niya? Diyos? Which led to him getting recognized by other influencers, especially Nico David. He stated in this video na titled Jose Halorina Review na what you're doing is you're exploiting the poor, sorry to say, just like a politician would do. People are looking at his body of work as philanthropy, as something great. But I don't see it as that. I see it as a business venture. Negosyo muna bago tulong sa mahirap. Jose Halorina also never speaks on how much he earns. Dahil kung malalaman mo ito, mapapaisip ka kung bakit ganito lang binibigay niya sa kanyang mga contents. Nang tawag daw ay poverty alleviation. But we all know the fact that he is earning more than what he is giving. Ano man yung ginagawa niya is making him a lot richer every day. Kung let's say ang sweldo niya ay 100, dun sa 100 ba na yun, ilan yung binibigay niya sa mahirap? 97 ba? 97 pesos ba? Or 97% ba if you wanna put it that way? Hindi ko dinidisqualify yung effort niya sa paggawa ng social experiment. It's just that I am disgusted na ginagamit niya yung mga mahihirap for his own benefit. Jose Halorina is manipulative, exploitative, and is hungry for attention. For some people, it may look like philanthropy. For exploiting the poor, only getting lots of views pag mayroong mahirap sa thumbnail, and earning more money than what you are giving is called poverty porn. He even made this video which is really disgusting and disturbing at the same time, na kung saan naman hindi kayang lamangan ng ating susunod na vlogger. Si Luis Pre Jr. ay isang vlogger na mayroong 200,000 subscribers sa kanyang channel, and with 8 years sa loob ng YouTube, nasira lamang ang kanyang reputasyon dahil sa pagiging clout chaser at sa sinasadyang pagpapainis sa kanyang mga audience. Nangyari ang lahat noong April 24, 2018 nang in-upload niya ang kanyang video na nagre-react siya sa bagong comeback ng Twice, and he was purposely pissing his audience off just for the sake of clout and engagement. And boy, he got what he deserved. Ba't ganyan yung itsura mo, ate? Medyo nakaka-disappoint. Sensya na mga once, pero Sa loob lamang ng 24 oras, nakalikom ang video ni Luis ng 75,000 views at mahigit sa 20,000 dislikes. As far as I know, reacting and judging are different. He's not reacting anymore, he's judging na. He then proceeded to compare the music video to Blackpink and BTS na kung saan hindi daw ganun kaganda at tulad lamang daw ito sa mga normal ng music video ng ibang mga K-pop groups. ang kanilang comeback video ay ine-expect ko yung kasing level ng Blackpink ng Kill This Love tsaka ng BTS na Boy With Love. Pero para lang siyang, alam mo yung mga typical na Korean music video. Parang ganoon lang siya. No offense, I'm so sorry. Nagigigil ako kay Luis Pre Jr. Till now, there's a huge difference between giving an honest opinion and downright trashing a certain group. Makalipas ang ilang araw ay dinilat niya ang video ito dahil sa sobrang daming nag-bash at nag-upload ito ng isa sa mga worst apology videos na ating makikita sa loob ng internet. Ako po ay humihingi ng patawad at hindi po ako nag-expect na patawarin. It's scripted. He's saying sorry without sincerity. Una segundo ng video may luha na agad. Halatang nilagay lang. Mas marami pang mga tao nagalit dahil sa sobrang OA ng kanyang apology video. At kahit ilang mga tao ay hindi makapaniwala na totoong apology video ito. His apology video gained over 3,400 dislikes at makalipas ang ilang araw, patuloy lamang ang kanyang pag-upload na parang walang nangyari. He is still uploading videos on his channel up to this day, pero hindi na umaabot ang videos niya sa mahigit 1,000 views tulad ng dati. At kahit na maliit ang views ng kanyang channel, lagi niyong tatandaan na wag kayong mag-script ng mga videos para lang may ma-content. Si Christian Mercray ay isang miyembro ng isang sikat na YouTube group na ang tawag ay Brusco Brothers. Umalis si Merc sa Brusco Brothers dahil ayon pa sa kanya na gusto niya makasama ang kanyang ina at hindi daw siya nasilaw sa pera. Ngunit hindi ito ang dahilan kaya nasira ang kanyang reputasyon.
napipilitan na po ako. Pipilitin ko kahit gano'ng katagal tong live na to. Iisa-stain ko po ang panggagago sa akin ni Merc. Ginago po ako ng taong yon. Ginamit po ako ni Christian Merc Gray. Lahat po nang nangyayari sa lahat ng video namin mula umpisa hanggang ngayon. Scripted! Si Kefi Namindang ay girlfriend ni Christian Merc Gray sa loob ng 2 taon at sa bawat prank at bawat vlog, kasama silang dalawa na gumagawa ng content. Mag-edit kami ni Mala, hindi namin binablog kasi para sa akin kasi yung pagiging masaya, yun yung nararamdaman namin dalawa pag magkasama kami. And then para sa akin, hindi lahat kailangan mong pakita sa kanila. Ngunit isang araw, nagbago ang lahat dahil parang may kakaiba na sa mga content na ginagawa nila. Mula sa pagkakalunod sa mababaw na pool hanggang sa pagpapakita ng sa halos bawat thumbnail ng video para lang makalikom ng maraming views. Kefi Namindang stated na ginamit lamang siya ni Christian Merc Gray upang makalikom ng maraming views sa kanyang YouTube channel. At sa milyon-milyong kinikita ni Merc sa kanyang YouTube channel, kaunti lamang daw ang natatanggap ni Kefi. Sa laki ng kinikita ni Merc, sa milyon-milyon na kinikita niya sa isang buwan, 5,000 lang po ang binibigay sa akin yan, pati kay mama. Ngunit kung sa tingin nyo na yun lamang ang ginagawa ni Merc kay Kefi, nagkakamali kayo. She also stated in her live na nandito po ako ngayon kasi nawawala po si Merc. 6 na araw na po siyang nawawala, kasama niya po yung babae niya. Na kung saan umabot sila sa Raffy Tulfo in action para iusin ang lahat. Ngunit huli na ang lahat at si Merc at Kefi ay tuluyan nang naghiwalay. Nag-upload si Merc ng video pagkatapos mangyari ang issue, stating na gusto ko lang sabihin sa inyo na tapos na. Nakapagsalita na ako kay Aldo Raffy. Marami pa akong gustong sabihin pero siguro okay na. Kumbaga, tigilan na natin yung mga negative vibes. Ang importante na goal, nakuha natin yung gustong mangyari ng mga tao which is yung hatian. si Merc ngayon ay kinasal na sa kanyang babae noon na si Pam Esguerra at patuloy pa rin siya nag-upload ng mga videos sa kanyang YouTube channel at paunti-unting binabago ang kanyang buhay, which clearly represents na people can change, ngunit hindi na talaga natin mababago ang ugali ng ating susunod na vlogger. Si Rendon Labrador ay isang motivational speaker na mayroong 200,000 subscribers sa kanyang YouTube channel at mahigit 2 million followers sa Facebook. Sa sobrang daming controversies at issues na nasali si Rendon Labrador, hindi na natin alam kung ano ang pinakamalubha sa lahat ng ito. Yun ay dahil sa bawat issue at bawat controversy, may masasabi talaga si Rendon tungkol sa mga ito. Mapasimpleng comment lang man o post, basta mapapalabas lang niya ang kanyang opinion, gagawin niya ito. Noong March 25, 2023, binuksan ni Rendon ang kanyang restaurant na ang pangalan ay Episode Bar and Kitchen, na kung saan sa unang araw pa lang ng opening ay kaunti na agad ang sales nito. Resulta ng kanyang pagkagalit sa mga fans ni Coco Martin. Walang bumibili ng ticket namin sa grand opening bukas. Bakit kaya? Fans ba lahat kayo ni Coco kaya ayaw niyo bumili? Hindi natin alam kung bakit si Coco Martin ang sinisisi niya dahil sa mababang sales na kanyang restaurant. Ngunit ito lamang masasabi ni Coco Martin sa isang interview. Wala pa akong kakayahan para magsalita sa mga bagay na yan. Pero ako, pinupush ko na maging maayos ng lahat dahil hindi maganda ang nagsisiraan at may mga sinasabi kang hindi maganda sa kapwa mo. Walang makakatalo sa restaurant ni Rendon Labrador na Episode Bar and Restaurant. Grand opening kahapon, ngayon sarado na. Ang po talaga ng Rendon Labrador. Deserve magsara ng restaurant at langawid for 2 days. Nakalipas ang ilang buwan, naban ang kanyang Facebook page at ilang mga social media accounts dahil sa pag-mass report ng mga tao sa social media. Marami pang mga naganap na away sa pagitan nila Coco Martin at Rendon Labrador tungkol sa mga vendors sa Quiapo at ngayon, tungkol naman sa politics ang pinapasok ni Rendon. Ngunit kung sa politics lang papunta ang ating pag-uusapan, mas magaling naman dito si Jam Magno. Si Jam Magno ay isang social media influencer sa TikTok at mayroong mahigit 8,000 subscribers sa YouTube. Nakilala si Jam Magno dahil sa kanyang mga controversial na mga opinion sa loob ng internet. But what stands out the most ay ang ability niya to piss everyone off dahil sa kanyang mga opinions. Need I remind you that being bashed on the internet is not something that's such a big deal. You know why? You turn off your phone and it all goes away. These bashers on the internet are simply sore losers. The sorest of them all. Jam Magno claps back at beauty queen Rabia Mateo for criticizing Duterte, na kung saan kinainisan ng mga tao, higit sa lahat ng fans ni Rabia Mateo. Kapal ng mukha mag-criticize ng beauty queen na mukha naman siyang tae. Bad publicity is still publicity. Panalo pa rin yung TikToker in the end kasi pinatulan nyo yung rants niya. Matapos ang issue na ito, she also had her own opinions on other topics, which for some people, her opinions were great pero para naman sa iba ay hindi. Noong December 13, 2023,
Jam Magno turned herself in on psychological violence habang nakangiti sa kanyang mugshot. Dahil ayon pa sa kanya, hindi daw siya guilty at nag-post siya sa kanyang Twitter ng isang pic with the caption na "In my reputation era", na kung saan naguluhan ng ibang mga tao kung bakit siya may mugshot. Habang iba naman ay galit sa kanya, saying words like "tumatawa ang ka pero sa loob kabado na". Proud si Akla. I think marami pang hidden crimes and violations yan. Expose pa more. I'm happy. Ito ang nagpapakita sa isang quote na bad publicity is still publicity, na kung saan naman in-apply din ni Marlo Arizala sa kanyang kasikatan. Si Marlo Arizala, formerly known as Sander Ford, ay mayroong 91,000 subscribers sa kanyang YouTube channel at former member ng #5 na sumikat noong taong 2015 dahil sa nakakaaliw nilang mga videos. Ngunit mas sumikat si Marlo Arizala noong taong 2017 dahil sa kanyang biglaang pagbago ng muka. Resulta ng kanyang pagpaparitoke ng muka claiming the name Sander Ford. Ngunit kung sa panlabas na anyo, makikita natin ang nakakaakit na mukha ni Marlo Arizala. Kabaliktaran naman ang sa panloob nito na anyo. Mula sa pagtatanga-tangahan sa Mobile Legends na tinatawag ng Balmond si Roger, hanggang sa pagkaka-aresto dahil sa kasong and physical abuse. Marlo Arizala has been fueling his fame with hate and controversies para lang maging relevant sa loob ng internet. Even coming out na part daw siya ng LGBT community para lang pag-usapan ng mga tao sa social media. At para takasan ng charges sa kanya na rape and physical abuse. Buknoy is the other version of Marlo Arizala. You shouldn't run away by using the LGBT community. Face the consequences of your actions. Si Marlo ngayon ay paunti-unti nang nagbabago at mayroon ng anak at mahal na mahal niya ito, gaya ng pagmamahal ni Tony Fowler sa kanyang anak. Si Tony Fowler ay mayroong mahigit 8 million subscribers sa YouTube at dahil sa mga ang content niya, hindi talaga siya malilimutan ng mga tao. Nagsimula ito noon sa isang video na kung saan nakita ng anak ni Tony na si Tyronia ang isang sa kanyang kwarto na sinabi niya na ito lamang ay isang plastic balloon. Plastic balloon yun, anak. Na kung saan naman nakatanggap ng samot-saring reaction mula sa mga tao. Ayos ng plastic balloon ni Tony Fowler saan kaya pwede bumili nun? Nang dahil sa plastic balloon na yan, pinapanood ko na vlogs ni Tony Fowler. Makalipas ang ilang taon, nagkaroon na naman ng issue si Tony Fowler dahil sa kanyang mga ang kanta ng pamagat ay Fake Friends, Eminem at m***bog paglasing. She then replied para sa mga tao na babash sa kanya na kung ayaw nyo, huwag nyo panoorin at hindi ito nagustuhan ng mga tao. We can report Tony Fowler's new music video as content. This is not a hate but for the sake of the kids that might see it. Sana ma-take down yung music video ni Tony Fowler. Not good at all. No good. No good. Ngunit magmumukha lamang anghel si Tony Fowler dahil sa mga ginawa ng Tokomi Brothers. Ang Tokomi ay mayroong mahigit 4 million subscribers sa YouTube. Nagsimula ang kanilang career being the most beloved pranksters dahil sa mga pranks nila na harmless at nakakaaliw. Not until noong December of 2018 na gumawa sila ng isang prank sa loob ng mall sa Davao City. Sa prank na ito, makikita natin sila na biglang nag-swimming sa fountain ng mall at sinita sila ng isang guard dahil bawal daw maligo doon. It was allegedly na natanggal umano ang guard sa kanyang trabaho dahil sa insidenteng iyon na kung saan kinagalit ng mga tao. Wala na ako napanood na vid ni Tokomi mula nung nalaman kong nawala ng trabaho yung guard. Makalipas ang ilang taon, nasangkot na naman sa isang issue ang Tokomi dahil sa pag-stereotype ng mga Muslim dahil gumawa sila ng Muslim prank na kung saan naghagis sila ng bag sa isang barbershop habang nakasuot ng pang-Muslim na damit. Tokomi, alam kong isa kayo sa mga best pranksters sa Pilipinas. Pero masyado kayong below the belt sa prank na ito. Masyadong disrespectful kayo sa mga kaibigan nating mga Muslim. Ilang buwan lang ulit ang nakalipas, nagkaroon na naman ng issue ang Tokomi dahil sa kanilang prank na kung saan lumabag sa Revised Penal Code Article 153 kung saan resulta ng kanilang pagka-aresto. At ito ang nagpapatunay na dapat tayong mag-ingat sa mga ginagawa natin sa loob ng internet, di tulad kay Wamos Cruz. Si Wamos ay mayroong 741,000 subscribers sa kanyang YouTube channel at una siyang nireklamo sa Raffy Tulfo in action dahil lumano sa pagkakagusto niya sa isang 17 years old na babae habang siya ay nasa 24 years old na. 17 years old po yung anak nyo, tinahanan po nitong yes po, Sir Raffy. Ito bang pagsama ni Antoinette kay Kim, sa pilitan ba ito o kusang sumama ang inyong anak? Nag-aaway na po kasi kami sa chat. Puhunin niya na raw po yung gamit niya. And then, di ko alam, ng August 2, pumunta siya sa bahay, bigla niyang kinuha yung mga gamit. Bakit ba gina-glorify niyo yung relationship ni Wamos at Antoinette? Wamos is a for dating Antoinette who is a minor while he is in his mid-20s. Katapos nito, may isa pang issue nung inireklamo siya ng dalawang TikTokers dahil may masama umanong balak at nagawa si Wamos na labag sa kanilang kagustuhan. Agad namang dumepensa si Wamos stating na gumagawa sila ng paraan para babagsakin ako. Kay Rose Ann po muna tayo, Sir Raffy. Wala pong katotohanan yun. Nagkaroon siya ng 3 episodes sa Raffy Tulfo in action, ngunit doon ito nagtatapos kung saan umatras siya sa isang lie detector test na kung saan naman hindi masyadong malalang issue tulad kay Amadeus Fernando Pagente.
Si Amadeus Fernando Pagente o mas kilala sa pangalang Pura Luca Vega ay mayroong 1,000 subscribers sa YouTube. Isa siyang drag queen na sumikat dahil sa kanyang controversial na pamamaraan ng pananamit. Ito ay dahil sa isang video na nag-viral na ginagaya niya ang suot ni Jesucristo habang nagpe-perform ng rock version ng dasal ng Panginoon. May God give you forgiveness to what you are doing to gain views by His expense. Freedom of expression has gone too far. Pura Luca claimed that their intention was not to mock, ngunit ibang tingin ng mga tao dito, which resulted to him being arrested and has been accused of blasphemy by officials of the Catholic Church. He later then apologized for the people who felt uncomfortable for what he did. Pero huli na ang lahat dahil he was given persona non grata na kung saan hindi siya welcome sa mga susunod na lugar sa loob ng Pilipinas.